I am honored to be here. I thank the Lord because I think it was, I think almost 4 years now I am walking life with Pastor Lito Sampan. So ako po ay under sa mentoring ni Pastor Lito and I honor him and he honored me in many occasions sa paglalakbay namin dito sa pagsunod sa Panginoon. I was actually intentionally looking for a discipler. Pero meron din po akong ibang discipler. Isa sa discipler ko is yung CEO namin, si Norman Dendler. Si Norman Dendler, siya yung pinaka-big boss ng Kids International Ministries. Ang Kids International Ministries po ay, it's a foundation operated in the Philippines, has its office in the US, and then kami po ay mga missionaries. Okay? So ako, yung asawa ko, yung mga anak ko, we're all missionaries. Pareho ng mga anak ni Pastor, no? Mga pastor missionaries dito sa Hong Kong. What better way serving the Lord than to serve the Lord? Right? So, I've been in the ministry for 35 years. So I started in the seminary, I was 17. And from then on, nagtuloy-tuloy po ako hanggang sa kumuha ng iba pang mga kurso to personally develop myself. Now, right now, ang ginagawa ko po, ang tawag po nila sa akin sa Pilipinas, lugaw boy. Narinig nyo na lugaw is essential? That was during the pandemic. Kasi yung 16 city clusters ng Metro Manila, NCR, National Capital Region, dinideliveran po namin yan mga 5 barangay bawat city ng pagkain noong panahon ng pandemic. Okay? Dito sa inyo, nung nag-pandemic, lockdown kayo, tama? Yes. Pero may supply kayo ng pagkain. Diba? Sa Pilipinas, hindi ganun. Nilockdown ng buong bayan, ng buong bansa, pero kanya-kanyang diskarte kung paano hahanap ng pagkain. Okay? Now, ang sabi nila, yung mga nataga-probinsya daw, mas maalwan yung buhay nila nung panahon na yun. Kasi may mapupulot silang mga dahon ng kamote, gulay, and so. Pero sa NCR, gutom. Okay? And we felt the need to really help others. Okay? So, maraming beses ako nagka-COVID, pero I believe na God is calling people in the seasons of life na alam mo na ito yung paninindigan mo sa panahon nito kasi meron din namang panahon na hindi ka na rin makapanindigan kasi mahina ka na. Amen. Diba? And binatikos ako na marami kong kaibigang mga pastor pero ngayon nag-feeding mission na rin po sila kasama. Kung narinig na ninyo yung manapak po galing sa US, kalahati po niya bigas, may bigas sa US, okay? At kalahati niya protein, vegetable protein. Pampalusog ito, kapag malnourished yung mga bata, nako, aayos sila. Pero hindi yun ang preaching namin. Ang preaching namin is Jesus alone. Okay? At ginagamit lang namin itong manapak nito kasi blessing from the US. Pinapadala sa akin dito sa Pilipinas by 40-footer container. And then, ang ginagawa ko naman, dinidistribute ko sa lahat ng mga pastor na alam nilang tinawag sila ng Diyos sa community nila. Anyway, si Jesus nung panahon niya, nag-feeding din naman. Pero hindi niya kinalimutan, hindi lang pakainin yung katawan, bagkus i-engage yung kaluluwa ng mga tagapakinig. Amen. Parang ganito lang, pakainin kita di, bilahin na rin kita sa gospel. Diba? But it's not a social gospel tool. It is a tool whereby we preach only Christ. Amen. Sa Pilipinas, predominantly, meron ngayon yung mga groups na gospel versus groceries. Naiintindihan niyo ba yung sinasabi? When you come to their church, paglabas mo, meron mo 1 kilong bigas, may 1 dilata, at may toothpaste, toothbrush, and so on. Now, I don't want to be overly judgmental. Okay? But my point is, anything, or nothing should surpass the gospel. Amen. Amen? Amen.
Kanina nung nagkantahan tayo, kala ko youth church ito eh. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Isa sa key ng growing church is the music ministry. Amen. Pero isa sa downfall din ng growing church ang music ministry. Kasi minsan yung music ministry nagiging baltic ministry. Alam niyo yung baltic? Baltic yung sala sa init, sala sa lamig. Yung pasaway. Mahilig yung pasaway. This morning I have the privilege to share with you the Word of God. And I want to place myself under the power of the Holy Spirit because apart from the Holy Spirit, I cannot do anything. Amen. Can we bow our heads and please commit me in prayer also. Father, I am entrusting to you the preparation of the message. If it is possible, please override the preparation. You speak in behalf of your servants. Allow me to only speak whatever the Holy Spirit wants for all of us to take in our journey as followers of Jesus. And I pray, dear Father, that those junk, lahat ng basura na mababanggit ko, itapon mo sa Kanya. Pero lahat ng pakinabang na galing sa banal na Espiritu, gawin mong instrumento para lalo kaming tumatag, magpatuloy, magpagamit ng iba dito sa lugar na ito, hindi lang Pilipino, maaaring ibang lahi ay makakilala rin sa iyo. Salamat, Panginoon, sa kagandahang loob mo at sa opportunity na may kalayaan kami na makapag-usap tungkol sa salita mo. Sa ngayon, Panginoon, inilalatag ko ang aking sarili sa iyo. Kailanman hindi pwedeng nakawin ang kaluwalhatian na para sa iyo lamang. At kailanman hindi mo rin isi-share yung kaluwalhatian na yan kung hindi sa takdang panahon. Purihin ka, maitaas ka sa aming kaligitnaan. Amen. Amen. We bless the Lord for the reading of His Word. Kanina nung nagsimula tayo. And I would like to talk to you a delicate matter from the last days. Okay? From the last days. Now, I am not an expert of the last days preaching or sermons. Okay? But let me share with you as a product of research in the Scripture what God has to say about the church in the last days. Okay? And I want you to understand, just because this was written in the book of Revelation, then therefore we think it's the last days. Right? And I also want you to understand that it was Jesus writing to the churches, being recorded through the power of the Holy Spirit by John, who was exiled in the island of Patmos. Si Juan, na siya yung nandudun sa isang isla. Dapat papatayin na siya. Pero matanda na siya. Kung papatayin natin, sayang yung gagamitin natin pangpatay sa kanya. Dalhin na lang natin siya, akin lang yan. Dalhin na lang natin siya dun sa isla at hayaan natin mamatay siya doon. Yan yung naging kaparusahan niya dahil tagasunod siya ng Panginoon. Hindi siya mapigil sa pagsunod sa Panginoong Diyos. Pero alam nyo ba, habang naroon siya, hindi rin napigilan ng Diyos na sabihin sa Kanya at ipakita sa Kanya kung ano ang kalalagayan ng 7 simbahan na gustong sulatan ni Lord. Amen. Gustong i-hashtag ng Panginoong Diyos. Gustong i-trending at i-viral ng Panginoong Diyos. Alright? And then, maraming commentators ang nagsasabi, ito daw ay literal na nabuhay. Itong 7 simbahan sa chapter 2, chapter 3 ng Book of Revelations. Mapapansin nyo dyan, 7 simbahan yan sa Asia Minor. Okay? And then, marami ding mga scholars ang nagsasabi na itong mga simbahan na ito, figure lang. Parang kwento lang ng kung anong magiging mukha ng mga simbahan sa panahon natin ngayon. Now, either way, literal ba or symbolic, maliwanag yung mission na isinulat ng Panginoon at pinaalalahanan lahat ng tao na kabilang sa kawan at katawan ni Kristo. Amen ba yun? Amen. Kaya pag-usapan natin yung the church in the last days, comparing our church. Huwag kayong lumayo. Huwag kayong tumingin sa ibang simbahan. Tingin lang kayo dito sa Shalom. Amen.
And then re-evaluate, reassess, double-check, inventory. Kung sino ba tayo bilang isang church. Let me define theologically the church. Theologically is the called out ones from darkness into light. Kaya pag sinabi natin church, we're not talking about the building. This building na nire-rent nyo. Pag sinabi natin church, magtinginan kayo. Oh, yan ang church. We are the church. Tayo. Yung buhay ng tao, pinagtagni-tagni ng Diyos. Kahit saang lupalop ka galing sa Pilipinas. Pero sa kabutihang palad at sa kabutihang loob ng Diyos, pinag-isa tayo dito at ginawa tayong isang katawan. Amen. Amen? At yung katawan na to, marami to. Sa inyo nga lang sa Salome, meron kayo sa Pilipinas. Meron sa Bohol. Sa inyo isa sa Metro. Sa Las Piñas City. Right? Alam niyo yung nangyari sa Las Piñas recently? Naku, lumubog yung Las Piñas recently. Oo. Kung sa bagay, pagka nasa NCR ka, walang lugar doon ang hindi na lumulubog. Doon na lang banda sa amin sa Antipolo. Pag lumubog ang Antipolo, meron ng the Great Flood sa Pilipinas. Okay? Antipolo, overlooking it, ha? Okay. Very interesting that in the 7 churches, dalawa lang yung magandang commendation ng Panginoon. Okay? Bago ko ibigay sa inyo yung church na gusto kong pag-usapan natin na dapat ito yung itsura ng church natin dito sa Shalom or kung saan man kayo dadalhing lupalop ng Panginoon pagka nag-church plant kayo. Right? Very interesting. First is the Ephesian church or the Ephesus, the church in Ephesus. Ito yung famous line ni Jesus na, I know your works. Okay? I know who you are, but you have forsaken your first love. Parang may asawa ka, pero pinabayaan mo. Diba? Yan yung katatayuan ng Ephesus Church. Yung Smyrna, matindi rin. Punong-puno ng pagsubok at dahil sa sobrang dami ng pagsubok, nakalimutan na nila ang pagsunod sa Diyos. Nakalimutan na nila magtiwala sa Diyos. Di ba gano'n naman minsan? Pagka, kung kailan pa ako naging Christian, doon pa ako nagkaroon ng maraming pagsubok. Napansin niyo ba na nangyari sa inyo yan? Bakit kailangan ba tayong paapuyan sa pagsubok? Bakit? Para malaman kung totoo ka kasi maraming fake. Okay? Inaakala ba ninyo na yung ginto, mapatutunayan mong ginto kung hindi pa dadaanin sa apoy? Aba, ang pagsunod sa Diyos hindi puro kwela-kwela lang dahil hindi naman iskul buko lang church. Right? And then, ang Pergamum, ito, halatang halata, they need repentance. Ito yung church na talagang lantarang namumuhay ng hindi maayos sa Diyos. And I pray to God that this is not our condition. As a church, hindi to individual person lang, ha? This church needs repentance. And so Jesus is writing to them, hey, repent! Magsisi kayo! And then, the Thyatira Church, eto, maganda tong church na ito. Very dynamic itong church na ito. Pag sinabi kong dynamic, ang itsura ng dynamic sa mindset natin, yung mga Western churches. Okay? Ang gagaling, no? Talagang organized and so on. But believe it or not, their pastor is a false prophet. Parang, eto tayo, lahat kayo totoo, pero ako peke. Wow. Isa kayo pupunta. Diba? Paano aakayin ng bulag ang isa pang bulag? Kailangan nakakakita yung isa. And then, the church called Sardis. Ito malala. Ang tawag ni Jesus dito, the dead church. The dead church. Hinugot ko lang yung dalawa. Nasa gitna kasi yung dalawa na yun. Yung pag-uusapan natin. The dead church. You see, you can be doing everything in the church, but as an orthodoxy. Ano bang ginagawa sa loob ng simbahan? Lalo na tayo mga Pilipino, sanay na sanay tayo dyan. Galing tayo sa malaking simbahan.
Alam natin yung ibig sabihin ng orthodoxy. Papasok tayo, gaganon tayo, luluhod tayo, dudukduk tayo sa tubig, and then maglalagay tayo ng kandil. All those are orthodoxy. And then, tanungin mo, kung mamamatay ka ngayon, saan ka pupunta? Ha? May ganon? Itong maganda. Hindi itinago ng Diyos sa ating lahat na buhay ka pa, malalaman mo kung saan pupunta yung kaluluwa mo. Hindi yung pagpatay ka na, doon na lang tutuntunin yung kaluluwa sa ng daan papuntang Tongchong. The last church, the Laodicean church. Ayos sana to eh. Kaso lang lukewarm. Ano yung lukewarm? Sa Tagalog? Ha? Ay, sala. Sala sa init? Sala sa lamig. Ito yung picture ng church. Pagka nasa simbahan sila lahat, mukha silang banal. Paglabas nila, Banal. this type of a church needs to live out what the mouth speaks. Amen. Maligam-gam ito mga tao. Di ba kayo pag may sakit, umiinom kayo ng maligam-gam na tubig? Malamig. I do not want to belong sa isang lukewarm na simbahan. Amen. But let me introduce to you our topic. The church of the last days, the church that we all should look like, is the Philadelphia church. The Philadelphia church. Let me dig into part of the background. In verse 8, Jesus started, I know your deeds. I know your deeds. Wow! Wow, this is an encouragement. God knows what you are doing in the church. Amen. Yung pagkanta mo sa music team, God knows about it. Okay? He has complete mental recollection of what you're doing for Him. I know your deeds. Now look, He did not say, I know what you believe. The letter started by saying, I know your deeds. Hindi ba kayo nagtataka? Bakit hindi sinabi ng Panginoon, alam ko yung paniniwala ninyo? Bakit ang sinabi niya, alam ko yung mga ginagawa ninyo? Kasi yung ginagawa ninyo, nagre-reflect yung paniniwala nyo. Amen. Kung totoo yung ginagawa mo, yung bunga ng bibig, dapat totoo. Dapat may kaugnayan. Right? Kaya sa inyo dito mga kapatid, paglabas ninyo ng simbahang ito, dapat yung kaugnayan ng pinaniniwalaan nyo dito ay siyang bukang bibig sa labas banda ro. Maliwanag po ba? Amen. Church, shalom. I am not a judgmental pastor. I am simply revealing the Word. God is fully aware. Nothing is hidden from Him. No? Be careful. If you are diving into sin secretly, He knows it. Amen. Nothing is hidden from Him. Bagay na hindi pwedeng tanggalin sa Diyos. Right? Hindi ko alam yung mangyayari bukas, pero alam ni Lord kung anong mangyayari bukas. Amen. Okay? Hindi ko alam ang iniisip nyo right now, pero alam ni Lord kung sino yung iniisip mo ngayon. Amen. The Philadelphia church is a different church. Shalom Church is a different church. Amen? Amen. Isipin nyo kayo to. Okay? Okay ba yun? Amen. Okay ba yun, Pastor? Okay. Isipin nyo kayo to. Okay? Amen. Isipin nyo, nandudong kayo sa Asia Minor, sinulatan ka, Pastor. Kayo.
Pinapakita ngayon sa inyo ng Panginoon. Sabi ni Jesus, you are a magnanimous church. Why? Why? Those 5 things. You are faithful. You are enduring. You are open to opportunity. You love for others. There is love for others. And you are standing on the promises. Amen. Amen? Amen. Now let me give you the 3 outline from the text. How should you look as a church today? And say, this is now the last days. Okay? I do not want to talk about eschatology or the doctrine of the last days, okay? But I want to tell you of you're standing right now, saan ka nakaposisyon ngayon, anong dapat na itsura mo, halaw sa salita ng Diyos. Anong itsura ng shalom, halaw sa salita ng Diyos. Identify your church from this text. Number 1, they kept His precepts. Precept is another word for the word. Okay? Another word for the word. Look at the last part of verse 8. It's right there. Nakaguhit. Sabi niya, yet you have kept my word. If this church, a Philadelphia church, if this church is going to be under the will of God, this church must put priority on the Word. Amen. Amen? Amen. Eh kung hindi Word, TED Talk, meron dito. DIY or self-help kit. Paano gagaan ang buhay mo? Etong sabi ni Dr. ganito, life coach to. Okay? Sabi niya, gagaan ang buhay mo, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Mas maganda to. Paano ka papasok sa kalooban ng Diyos? Ito sabi ng Bible. Amen. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, saan kayo humuhugot ng lakas? Dapat sa salita ng Diyos. Yes. Let me differentiate what is faith and what is trust. It's not in the outline. Faith is believing who God is. Paliwanag ba? Amen. Nakita niyo ba ang Diyos? Hindi. Hindi. Pero meron kang sapat na pananampalataya na totoo siya, buhay siya, na-encounter mo siya. May nangyari sa iyo kung bakit nandito ka sa church ngayon. Amen. Kaya sa mga first-timer, lalabas kayo, may mangyayari sa inyo dito ngayon. Amen. Okay? Ito ang pinakamagandang balita. Lahat ng nakasalubong ni Jesus, hindi mananatiling luma. Lahat tina-transform, binabago ni Jesus. Amen? Ano? Nakasalubong ka na ba ni Jesus? Amen. Kaya pala bago ka na. Amen. Praise the Lord. Kaya pala maayos ka na. Kaya pala, iba na rin yung tono ng bibig mo. Praise the Lord. Dati marites ka. Ngayon marites ka na para kay Jesus. Pinakamagandang chismis na ipakalat dito sa function is that Jesus loves them and He cares for them. And there is a church that preaches Jesus. Amen. And this is the church. Amen. Amen? When you go out, you represent this church. Amen. Sa harapan ng amo mo, you represent this church. Right? Pinag-pray nyo na rin lang yung amo ninyo sa mga tinatanggap ninyo, tinatangkilik ninyong sweldo buwanan, eh di ipag-pray nyo na rin na maligtas sila. Amen. Amen ba yun? Amen. Hindi aksidente na nandito kayo. Kung napakaganda ng bayan natin, hindi kayo aalis. Totoo. Pero ayaw kong magsalita ng masasama laban sa bayan natin kasi sinilangan natin. Di ba? In fact, panalangin natin palagi na mag-improve ang bayan natin. Di ba? Ngayon, dahil nasa ganito tayong sitwasyon, matututo tayong mamamaluktot kasi yung kumot maiksi. Pero ito, pakinggan niyo mabuti. Hahaba yung kumot kapag mula dito, na ipangaral natin si Kristo pabalik sa mga pamilya natin. Amen. Kasi naniniwala ko, may kinalaman ng Diyos sa ekonomiya ng bayan.
May kinalaman ng Diyos sa ekonomiya ninyo. Kaya lahat ng mga mararamot, hindi nyo maranasan yung ekonomiya ng Diyos. Ano ba ko nagpipino? Parang hindi kayo nakamupo na. Ano yun? Kasi kung ang tingin mo sa pananalapi mo, ekonomiya mo, tatago mo yan. Hihintayin mo kung kailan tatawag yung anak mo, pa, mama, kailangan ko pandagdag sa allowance ko. Kasi dito yung pala may boyfriend. May dagdag. Hindi na McDo ngayon. Starbucks na, 215 per cup. Mataas na ang level ng mga Pinoy ngayon. Alam niyo ba ang Starbucks? Every cities in the Philippines, ang target nila magkaroon ng... Every cities. Sa Pangasinan, ano ba yung huling bayan na kinukwento sa amin? Saan nga si Clay? Well, anyway, sa Pangasinan, liblib na lugar, may Starbucks na. Yan na ngayon ang trend sa Pilipinas. Kahit mahirap ka, pag iipunan mo ang magkaroon ng 215 para makabili ka ng matcha na, yung kulay green na inumin, matcha. Mainit pa o malamig. Yan ngayon ang trend. Kaya pag pumasok sa Starbucks yung isang kabataan, status symbol, para ka rin taga-Alabang. Pero ang totoo, taga-doon ka, liblib na baryo. Dito nakakatakot mag-Starbucks sa inyo. Yung Starbucks ninyo, halos 300 pesos isang cup. Pag translate ko, kaya sabi ko, never mind. Now, here. They have a sharp standing on the word. Buhay na buhay sa kanila yung Psalm 119 verse 11. Anong sabi doon? Thy word have I hid in my heart that I may not sin against God. You know, you struggle with sin? Amen. Can I hear an amen? Amen. You struggle with it, right? Amen. And so everybody struggles with it. The Bible says, the word that you have hid in your hearts will cause you not to sin. Amen. Amen. Amen? Amen. Sino bang hindi nag-i-struggle sa kasalanan? Pag nakakita kayo ng cute na lalaki ka na naglalakad, huwag niyong kalimutan. May kapisan ka na nandun sa kabilang bayan. Tiisin niyo. Hayaan niyo na yung salita ng Diyos ang magbago dyan. Palitan niyo yung desire to be in worship with God rather than the desire of the flesh. Amen. I have one funny story. On my second trip to Hong Kong, that was 11 years ago, in-invite ako ng best friend ko na nagpapastor dito sa Hong Kong. Kumakain ako sa Jollibee. Sabi ko, titikman ko. Habang naghihintay ako kay Pastor Albert, titikman ko kung ano kayang lasa ng Jollibee dito. Hindi ako nabigo. Parehong-pareho yung lasa sa akin. Yun nga lang, nung pumunta ako sa CR, dahil hindi nila minimaintain, nakuryente ako. Hindi na nakuryente. Ang pira. Baka dito pa ako mamatay sa Hong Kong Jollibee. Then sa may Central. Habang kumakain ako, meron akong nakikita na isang Indiano at saka isang Pilipina nag-aaway. Nag-aaway sila. Sinusuntok nung babae. Alam nung Pilipina kasi Bisaya eh. Yung mga pagbumula. Ihurok ko lang mga Ihurok na ako tanang ng akong kwarta. Wala namang galing ko nakapadala dito sa mga Pilipinas. Kunya, gituntok ako ni Mugyako. Bisaya lang ko ako. Ilaw po si Buwan. Kasi missionary po ako, kailangan magtuto ako. Si Buwan na yung asawa ko. Okay? Now, di ito na yung mga Pilipina. Alam mo, mga Pinoy. Nagkukumpula na, nanonood ng boxing match. Mamaya may dumating na isang babae ulit.
Another. Nakikisuntok na rin kayo sa Indianong panot. Ay, hindi ako judgmental. I'm telling you the truth. Indianong panot. Okay? Naisip-isip ko. Bakit naman ang mga panot? Bakit naman ano? Nangyayari na to. So, yung mga pumipila sa Jollibee, naririnig ko yung mga kwentuhan nila kasi tolits din tayo, no? All our latest. Marites sa babae, sa lalaki, tolits. Ayaw ko lang malaman. Mga kapatid, sana hindi yan ang matandaan nyo. So habang kumakain ako na, yung mga nakapila, bibili ng pagkain. Ay, boyfriend nila yan. Niloko sila, pinagsabay-sabay sila. So habang, iinom na ako ng Coke, last na. May dumating na pangatlong babae. Eh, hindi ko na bantayan kung Ilocana yun. Nakikisuntok din yun. Only to find out, sa sobrang pogi nitong panot. Sorry sa term. Girlfriend niya pala yung tatlo. Sabi ko, palis na palis ako dito sa tayo. Anong sinabi ni Aga Mulak dito? Pero deep inside me, anong nangyari sa mga kababayan kong Pilipino? Pumunta sa Hong Kong, ang target nila para merong maipadala sa mga anak. Nagsakripisyo ng lubos para makapag-aral sa kolehiyo ang mga anak. Pero pagdating dito, dahil hindi napunan ng salita ng Diyos, lumingon sa ibang direksyon. Amen. Naghanap ng mga panandalian. Now, hindi ko na nalaman kung ano pa yung nangyari. Now, I would be judgmental kung sasabihin kung napaniwala talaga yung mga buhay. I hope inapuhap sila ng Diyos. I hope inabot sila ng Panginoon. That's the reason why we have churches sa mga Filipinos. That's the reason why we thank God we have pastors. Why? Because we need them to tell us this is the right direction. Amen. May narinig na ba kayong pastol na nagsabi sa inyo, huwag kang pumunta sa tamang direksyon, doon ka, mahulog ka doon. Meron na ba? Wala pa. Wala pa po. Kung merong ganun ng dialogue, naku, nakakatakot. Not only they kept His word, but the last part. You see the conjunction, and it bridges the two. Sabi now, you have kept my word and have not denied my name. They have a very strong stand on who Jesus is. Amen. At the end of the day, it's all about Jesus. Amen. That when people come to Shalom, they go out of Shalom, they have encountered Jesus. Amen. Nakita nila yung pastor, but the mouthpiece of the pastor and the family and all of you are but Jesus. Amen. And when people would come into this church, I pray that they will find Jesus. Amen. They will not find that the music is good, although your music is power. Praise the Lord for you guys. But nothing substitute to Christ. Amen. You know what happens after this? They will check if you have that Christ in your mouth, Amen. in your walk, the way you live. They will check. Number 2, look at the phrase, I have set before you an open door. Typo error yan, hindi yan end. An open door. An open door speaks of the purpose. Number 1, they have embraced, they have kept the word, the precepts. Number 2, they have lived on the dot. They have lived
on the purpose. Anong purpose ng Panginoon? God is setting them an opportunity. And the opportunity is called open door. Amen. Open door. Ano yung open door dito? For people to come in, and when they come in, they will see Jesus right there. Amen. An open door. That's their purpose. Coming to Hong Kong, your purpose is to earn money. Along the way, you encounter Jesus. Okay? Amen. Along the way, na-encounter mo si Jesus. And then, Jesus changes the purpose. Maliwanag po ba yun, mga Amen. kapatid? Okay? Dati, yung layunin mo, yung target mo, yung purpose mo, yung goal mo is to earn money so that pag meron ka ng sweldo, ipapadala mo sa Pilipinas. Tama? Amen. Nung na-encounter mo si Jesus, nagbago yung purpose. Amen. Nandoon pa rin yung pagpapadala sa Pilipinas. Hindi pwedeng mawala. Kasi yun yung original. Pero dahil na kay Kristo ka na, nauna na si Kristo sa ibabaw at sagot na ni Kristo yung ipapadala Amen. sa Pilipinas. Right? Amen. Nakakapagod. Kapag tira kayo ng tira, pero wala yung Diyos. Subukan yung trabahuhin muna yung nasa Diyos. Hayaan yung mag-flow sa iyo. Amen. Memorize niyo yung Matthew 6:33, tama? Amen. Anong sabi sa Matthew 6:33? Seek ye first the kingdom of God and righteousness, and all these things shall be added unto you. Hanggang ngayon, nagdadalawang isip pa tayo kung totoo ba yung mga talata na yan. Amen. Kung hindi ka naniniwala sa talata na yan, punitin mo. Tanggalin mo sa Bible mo. Sabihin mo kay Lord, hindi ka totoo. We miss simple physics equation. Nakapasa ba kayo sa physics nung high school kayo? Hirap na hirap ako sa physics. Eto, hindi to physics. Simpleng arithmetic ito. 1 plus 1 equals 11. 1 plus 1 equals the will of God. Amen. At wala ka nang dapat hulaan pa. Ganun lang kasimple. Do you believe that when you make Him first, everything follows? Amen. Alam niyo, kapag yan ang pinamumuhay ninyong prinsipyo sa salita ng Diyos, hindi problema ang giving. Amen. Hindi mararamot ang Christians. Kasi naniniwala siya na Diyos ang nasa ibabaw. Alam ng Diyos yung pautang mo sa Kanya. Amen. Kami ganito. Dahil matagal din naman kami nagpastor. I'm sure ganito din sa inyo dito, pastor. Naubusan ng pera si kababayan. Pwede mo makautang. Kami, ganitong tirada namin. Hindi ako pwede magpautang sa iyo sa maraming dahilan. Isa na doon, kasi hindi naman marami yung pera ng pastor. Diba? Eh kung marami ang pera ni pastor, hindi yan nagpa-pastor. Anong gagawin ni pastor? O, ganito yung ginagawa namin. Sige. Usually 10%. If they ask for 1,000, I will give 100. Huwag mo nang bayaran. Kasi pag singilan, hindi na babalik sa church. Tama. Matitiso. Tama ba itong sinasabi ko? Tama. Buhay na buhay yan dito. So, kung nakasan tama. Tama! Right? Buhay na buhay yan. No? Now, here. Every time na yung asawa kong taga-release eh. Every time na yung asawa ko magre-release beyond our economy, okay? Ibig sabihin, masakit na para sa amin, ang sasabihin ng asawa ko, Lord, papautangin ka muna namin. We will lend you this amount because we want to help. Totoo naman na kailangan tulungan. Ikaw nang bahalang magsubi para sa amin. Believe it or not, 35 years, mukha ba kaming gutom? Naawat ko na kayo mga kapatiran dito sa Hong Kong.
tama ng pagpapakain, hindi yan ang pinunta namin. MSG at yung pagkain. The purpose of the open door is a place where people can find Jesus. Is this a place where they can find Jesus? Amen. Then your church is the church of the last day. Amen. The last and the final from the text. They soak on His promises. Number 1 is the precept. Number 2 is what? The purpose. The purpose. They made sure that they have to live on purpose. Bakit? Kasi yung verse 9, verse 10 hanggang doon sa dulo, lahat yun mga ipinangako ng Diyos. Hindi lang sa panahon nila, sa panahon ng muling pagbabalik ng Panginoon. Naniniwala ba kayo na magbabalik pa ang Panginoon? Amen. Ako, maraming grupo sa Pilipinas, Preteris believe, hindi na sila naniniwala na babalik si Jesus. Yeah? I-google nyo lang, Preteris. Okay? Sabi niya, I will make those who are of the synagogue of Satan. Kaya hindi ka matatakot eh. When you know that you are on the purpose of God, when you know it is God's purpose for you to share Jesus to others, kahit yung mga nandudun sa synagogue of Satan, kahit nasa church ni Satan, hindi ka dapat matakot. Bakit? Kasi yung Diyos nariyan kasama mo. Amen. Sabi nga dito, who claim to be Jews though they are not, but are liars. These are the fakers. Okay, number 2. They will know that you are not, or that you are loved. Yan yung sabi niya dyan sa text. You are not abandoned. Amen. So when you live on the purpose, when you live on the Word, when you live on the purpose, and when you live on the promises of God, you are never abandoned in Christ. Amen. Okay? Kaya huwag kang magmukmuk at palaging mag-emote doon sa kusina ng amo mo. Kawawa naman ako. Palagi na lang akong kawawa. No, you're wrong. Here is a promise. You are never abandoned by Jesus. Amen. Whatever the circumstance, Jesus is always right there. Amen. And to prove to you that we are not abandoned, in fact, Jesus has secured our future position in Him. Amen. Ano yung future position? I will spare you from the days of trial. According to many commentators, example Grudem and John MacArthur, this is eschatology. This is the second coming. That's why we have hope in Jesus. Kaya meron tayong pag-asa na itong buhay na ito is a precursor to what is going to happen in the future. Amen. Sabi ng professor ko, sabi niya, Art, hindi na ngayon ako nag-iisip na saan ba ako pupunta next year. Kailangan na, kasi ang daming isipin dyan. Magta-travel, may edad na ako, pagod na ako, ayoko na ng luggage, ayoko na ng ticket, ayoko na ng immigration and so. Ano na lang ang gagawin yung mag-asawa, sir? Hihintayin ko na lang yung second coming. By way or death, or marinig ko yung trompeta, it doesn't matter. I know I am secured right now, and I'm going to be with the Lord forever. Amen. And when Jesus comes, He will establish His kingdom on earth. And when He establishes His kingdom on earth, I will have the body like of Christ. Amen. A glorified body. And in a glorified body can brothers and sisters, a glorified body can be here and later on or in a second can be right there in Italy. Amen. Jesus. Hallelujah. Do you believe that? Amen. That's what the Bible says. We live on that solid hope that God is going to change everything. Amen. And therefore, this is not my permanent place. Amen. My permanent place is to be in with heaven. Jesus. Amen. Hallelujah. And I will reign, I will rule, and I will judge with Jesus when the time comes. Amen. You will reign, you will rule, and you will judge with Jesus when the time comes. Amen. And so for the meantime, you have to embrace this promise. Embrace this promise. Two things about God. Number one, He cannot lie to Himself.
Hindi na kaya magsinungaling sa sarili Amen. niya. Number 2, he cannot contradict His promise. Mm. kung ano yung ipinangako niya, pinanindigan niya, at paninindigan niya. Hindi Amen. natin kapareho. Tayo na nga kung magsisimba, pero hindi tayo nakita sa church. Hihintayin pa natin ng panahon may problema tayo, doon tayo lalapit sa church na para bang pag pumasok tayo sa church, paglabas natin, ayos na yung big C. No? That's not true. No? You take your time. Get yourself to where you are being nurtured by the scripture and grow and grow and grow deeper and deeper and stronger in the Lord. Amen. Because the time will come, you don't need to do it. Amen. Because Jesus will do it. Amen. If you have your Bibles in Psalm 37, verse 25 and 26. It's not in the text. But this is my conclusion because we're talking about the promise. Meron ba kayong pangako ng Diyos na pinangahawakan? Amen. Amen. The reason kung bakit mahina tayo sa paglakad sa Diyos kasi wala tayong pangakong kinakapitan. Okay? The reason kung bakit maramot tayo kasi hindi tayo naka-angkla dun sa pangako na tayo ay pagbibigyan ng Diyos lalo na sa panahon ng sagipitan. Okay? The reason kung bakit hindi natin ma-share si Jesus kasi wala naman talaga tayong hatak. Because we have not lived on the promise. Maganda si Pastor ang magbasa rin. Kasi buhay na buhay sa kanya. Psalm 37 verses 25 and 26. It's not in the text. Kung kaya ng text natin na maipakita dyan, praise the Lord. Psalms 37 verses 25. 25 And 26. to 26. I have been young, and now I'm old. Yet I have not seen the righteous forsaken, nor his descendants begging bread. He is ever merciful and lends, and his descendants are blessed. Amen. Hallelujah. Pastor, can I just minister to you? Tayo po kayo dito ni Ma'am. Tayo. Wala akong gagawing magical. I just want you to understand Psalm 37, 25, and 26. When I decided to marry my wife, I was in the seminary. Ang una kong tanong sa Lord, Lord, magpapastor ako? Anong ipapakain ko sa asawa ko? Pag nagkaanak kami, Lord, paano ko ito patatapusin? Nung nasa seminary ako, my eye is focused on Vietnam. I want to become a missionary to Vietnam. Okay? But I dropped everything. I realized the economy of the pastor. Flat. So nag-asawa ako. Nagtapos kami, nag-asawa ako. Nagkaroon kami ng 3 anak. Nung naramdaman ko na yung pait, naramdaman ko na yung init ng pagpapalaki, papaaralin mo, ganito, ganyan, tuturuan mo liban pa sa pagpapaaral, tuturuan mo sila kung paano lumakad sa Diyos. Hindi mahalagang magaling ka, ang mahalaga, maturuan mo sila na lalakad sila sa Diyos. Okay? Guess what? Ito yung mga talata na nagbigay ng lakas sa amin. Pangako na pinanghawakan namin kagaya ni Haring David. Sabi niya, minsan, ako'y naging bata at ngayon ako'y matanda na. Kailanman, hindi ko nakita ang mga matutuwid na pinabayaan. O di kaya'y maging hampas lupa. Tawagin ko yung mga anak ni Pastor. Mga anak ni Pastor, saan kayo? Oh, I'm so proud of you guys. So proud of you. You are serving with your parents.
Nasa UK yung isa, nasa UK ko yung isa. Sa likod kayo ni Mama at ni Papa. Here. Totoo ba yung Psalm 37, Amen. verse 25? Amen. Mukha bang hampas ko pa? May asawa ka na ba? Ikaw? Dalaga yung bunso ko eh. Look. Namuhay ako sa takot na hindi ko kayang i-provide yung para sa mga anak ko. Yung panganay ko, pastor sa Hong Kong. Yung pangalawa ko, nurse. Yung bunso kong anak na babae is also a nurse. Totoo ba yung takot ko? Nakapagpalaki ba sila at nakapagpatapos ng mga anak? Amen. Amen. Anong itsura ng pamilya nyo? Bless. Anong itsura ng pamilya nyo? Bless. Bless. Here. Nasa likod ninyo yung susunod na henerasyon. Amen. Pero yung susunod na henerasyon, ang tawag ko dyan, henerasyon ng mga pinagpala sapagkat sila ang magpapala. Amen. Saan ko hinugod dyan? In verse 26. Pakibasa verse 26, everybody. Verse 26. Anong sabi niya sa verse 26? He is ever merciful and lends, and his descendants are blessed. Pastor, Imam, your descendants are blessed. Amen. Why? Why? The reason, because you were faithful. Amen. Obeying the call of the ministry. Amen. Can I ask you everybody to please stand? Marami sa inyo, mga anak ninyo, nasa ibang bayan. Nasa Pilipinas. Can you just pray for your children at your back right now? The key, according to the text, Psalm 37, is you being righteous and faithful. That's the key. Brothers and sisters, your children are your next generation. And your children will become a blessing to you provided you are faithful in Jesus Christ. Amen? Can I hear all those prayers? Go pray for your children. Come on. Everybody pray for your children. Lakasan nyo, pray for your children. Pray for your children. Lord, pray for your... Come on, just pray for your children. Pray for your children. Minister to your children by praying for them right now. Ipag-pray niyo yung pamilya niyo sa Pilipinas, pati mga magulang ninyo. The best gift that you can ever give them is the relationship with Jesus Christ. Pray for them, pray for them. Pray for them. Come on, say it. Huwag niyong itikong yung bibig niyo. Sabihin niyo, there is power in your word. You are God's children. Come on, say it. Let this church, a church that is praying for their children and their family, come on, say it. Isigaw niyo. Huwag kayong mahiya. Panginoon, yung mga anak ko. Panginoon, tulungan mo sila. Tulungan mo muna ako na maging tapat sa iyo. Mamuhay para sa iyo. Let me be faithful. Lord, huwag mong hayaan. Tulungan mo yung mga anak ko na gumawa ng tamang desisyon. Makapagtapos sa pag-aaral, makapagpundar ng negosyo. Panginoon, tulungan mo yung sunod lahi ko. Yung sunod lahi ko ang magiging pagpapala ng mga susunod lahi nila na hindi pa nila nakikita. Panginoon, I am praying for my children. I am praying for my mom. I am praying for my dad. I am praying for my brothers. I am praying for my sisters. Lord, send someone to share Jesus to all of them. Yes, so God. Lord, send someone. Send someone.
Let us end this. I know the prayer will not stop here. The prayer will continue on in your sa bahay ng mga amo ninyo, sa mga pinagtatrabaho ninyo, magpapatuloy ang panalangin. Shalom Church is a magnificent church, a magnanimous church, because Shalom Church embraced and kept God's word in their hearts and preaches the word outside. Shalom is living in the goals and the purposes of God in their lives. The purpose is God first. God first. And God opens up the fountain of blessing after. And Shalom is living in the promises. Standing on the promises of God. Stand on the promise, brothers and sisters. Stand on the promises of God. Stand on the promises of God. Can I teach you one promise in the scripture? The Bible says, He will never leave you nor forsake you. That's who your God is. Amen. 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 Father, have your way. Have your way. In Jesus' name. Amen. Amen.